maraming salamat nga po pala Kuya Dante at saka sa butihin niyang asawa sa mag-accommodate sa amin. Maraming salamat po sa napakasarap na pagkain at saka kantahan. Grabe, nag-enjoy kami talaga. Etong si Billy, napakaraming kinanta talaga Billy. Nag-enjoy eh. Marami, mga 20 lang. 20? Ako nga, 3 lang kinanta ko eh. Ayun. So, dito po kami sa mall at grabe, daming tao. Ikaw, ano Billy? Anong masasabi mo kay Kuya? Namamaos ako. Namaos ka? Kuya, namaos daw siya. Mabait. Oo. Balik kami dyan ha. Oo, babalik ka dyan. Sana welcome pa rin yung mga makapal yung mukha. Paano? Sabi nga ni Kuya, welcome kami doon kasi marami ding tiga ni Pawang pupunta doon. So, ayan Kuya, sana next time balik kami dyan at magdadala kami isang batalyon. Wala tayo. Ha? Dayo lang tayo din. Magdadala ka pa ng... Makapal nga mo ka. Di magdala na tayo. Joke lang yung Kuya. Si Kuya nga pala, talagang napanood niya lang ako and then inimbita ako sa bahay nila. Inimbita ka, tapos nagdala ka pa ng isang pugi, no? Nung gwapo ko, nung gwapo ko. Ulang niya ka talaga, nagdamay ka ba? Na-appreciate daw ni Kuya yung mga pinagsasabi ko talaga. So, salamat po sa mga sumusuporta at salamat din sa mga nanonood. At wag po kayong magsasawang manood sa akin at wag niyo pong i-skip yung mga ads. Please subscribe and delete. Ito yung nagustuhan ko kasi naka-sale na siya at naghahanap ako ng size 12 kasi mas maganda kasi itakbo pag medyo maluwang-luwang ng konti. 11 okay naman sa akin kaso kasi masyadong maliit pero i-try pa rin natin yung 12 kasi hindi ko alam. Tatanong natin kasi nagpakuha ako. Can I try it? Yeah, For sure. Oh, by the way, what's the real price here? Is it 94 or 71? It's 71. 71? 71.24. Yep, thank you. Yeah, So yun mga tropa, nasa 71 siya, so sale siya. So yun naman talaga ang kailangan kong kunin yung naka-sale. Mahirap naman kung puro bili ka ng bili ng sapatos, tapos pang display lang, pang forma. Hindi naman ako ganun ka-forma. Ay, grabe, kung magpagsalita naman parang hindi ako ma-forma ngayon. Ngayon lang ako pumorma, no? Kasi ngayon lang ako nakakabili-bili ng mga gamit. Pero ito, pang summer ko, talagang So yun ang mga bagay na dapat iwasan dito, yung bang kaskas ka ng kaskas sa credit card hanggang sa mabaon ka sa utang at yung sinasagad mo yung credit card mo. Sa totoo lang po, napakahirap bayaran ng credit card dito. Hindi ang kakasya. Kung baga iniisip mo na di bale, sweldo naman ako, pero hindi po kakasya talaga yung sweldo natin sa pagbabayad ng credit card. Isipin nyo, magbabayad ka ng renta, bibili ka ng pagkain, magpapadala ka, kung may sasakyan ka, magbabayad ka nito. Sa totoo lang, katiting na lang yung naibabayad mo sa credit card. Lalo na pag sagad-sagad, umaabot ka ng 15,000 lang sa limit mo sa credit card. Tapos sinagad mo, ay grabe, ang hirap bayaran yan. Dito po, sabi ng iba, yung wala na kukulong sa Pilipinas. Pag sinabing walang nakukulong sa utang, pinapatay naman po yung iba pag hindi nakabayad, di po ba? Nakakahiya naman, di po ba? Tapos tayo mga Pilipino, gagawin natin yan dito. Hindi po magandang employer. Control lang tayo dito. Tapos kailangan nating ilimit yung binibili natin. Dapat mga priority lang, kung ano lang yung kailangan, yun lang talaga ang kailangan natin bilhin. Wag yung puro kaskas, di ibig sabihin pinapautang na tayo ng bangko rito is parang sinasamantala na natin. Wag po nating gawin yung ganun. Wag po nating sirain ang imahe nating mga Pilipino dito. Binigyan ka, pinagkatiwalaan ka ng bangko na bigyan ng credit card, pautangin, babayaran nila yung kinaskas mo. So in return, bayaran mo rin po yung yung binili mo. Kumbaga parang bayad utang na loob na rin kasi binigay sa'yo kung saan ka masaya. Binigay ng bangko, pinakaskas sa'yo yung binili mo at naging masaya ka dun. So in return, pasahin mo na rin naman yung bangko. Yung nagpautang sa'yo. yun. Ibig ko sabihin, in exchange lang para happy lahat. Maganda siya, malaki. Sakto-sakto lang kasi malaki din naman yung pako eh. Actually, hindi naman malaki yung pako. Ano lang kasi, ganyan lang kasi yung pako eh. Parang spread by spread. Kaso masyadong mahaba yung dun Masyadong malaki pala. Saka masyadong maluwang. So, I'm gonna try the 11. Yep. Okay, masubukan natin yung 11 Yeah.
I'm really sorry about this, buddy. No, it's all good. No worries. Take your time. Yep. So yun mga tropa, no, gaya nga ng sabi ko, hindi ibig sabihin na binibigyan tayo ng pagkakataon, abusuin natin. Huwag pong ganun. Hindi po lahat ng Pilipino ganun. Kung iniisip nyo po na talagang inaabuso yun yung pagkakataon na bigyan kayo ng credit card at gamitin nyo lahat, hindi po magandang halimbawa yun. Isipin nyo na lang, ako sa totoo lang sa Pilipinas, ang dami ko pong utang noon time na yun. Hindi po ibig sabihin kastador ako, may nagka-problema lang po ako nung time na yun at kinailangan ko ng utang at financially problem. So lahat po ng nagkautangan ko, hindi ko po tinakbuhan. Hindi ko po sila inignore at hindi ko rin po sila tinaguan. Lahat po hinarap ko, hinausap ko ng mabuti, dinil ko, binayaran ko, as in kahit gaano katagal, ginawan ko po ng paraan para masettle ko po yung obligasyon kong magbayad ng utang ko sa kanila. Ganon din naman po dito sa atin, dito sa Canada. Nagpapautang sila sa atin, madali lang umutang talaga dito, sa totoo lang. Magbibigay sila ng credit card dito sa'yo. Sa Pilipinas, ang hirap niyan. Ang hirap kumuha ng credit card. Sinubukan ko na. Kailangan pa ng mo sa tax, sa BIR. Ang daming kailangan. Kung maganda yung trabaho mo, as in sobra nung nag-apply ako ng credit card, pero wala talaga. Pero dito, sila pa lalapit sa'yo dito. Kaya kailangan mo ng credit card? Hindi. Sige na, please, kuha ka na ng credit card. Ganun yung mga dito. Kaya wala ka ng credit card? May credit card ka? Opo, meron po akong credit card. Hindi, mas maganda po yung credit card namin. Ganito po, ganyan. Dito mga katropa, talagang bibigyan ka. Walang CI, walang kailangan lang nila ID, yung ID mo, kung trabaho ka, ganyan. Information mo lang. Yun ang kinukuha dito. So, madali lang dito. Ngayon, ang pagbabayad naman dito, huwag naman po nating baliwalain. Comment lang po kayo kung meron bang mga ganyan dito, pero I think meron nakukulong dito eh. At saka, nakakaya naman, di po ba? Pumunta ka dito sa Canada para pagandahin ang buhay mo, di po ba? Bigyan ng magandang kinabukasan, mag-ipon, tapos mag-invest, di po ba? Ganon. Hindi yung pupunta ka dito para magwaldas lang ng pera, magyabang kung ano yung pwede mong ipagyabang sa atin sa Pilipinas na ganito. Marami akong sapatos, marami akong damit. Sorry po, pasensya na po sa mga mahilig sapatos. Nire-respeto ko po yan. Pero ang sinasabi ko po dito is yung bang pagiging money wise natin dito. Yung wag lang puro gastos ng gastos, yung mababaong ka talaga sa utang. Karamihan po dito sa mga homeless, sa totoo lang, yun po yung mga nababaon din po sa utang. Yung mga hindi na nakakabayad ng mortgage, yung mga marami ng obligasyon sa mga credit cards, isa na po yan sa mga nagkakaroon ng napupunta sa homeless. Kasi ganun na nga po yung lifestyle nila. So ako po, hindi ko po hinikayat kayo. Ako po, mismo ako, sa aking opinion po, hindi po ako expert, pero sinasabi ko lang, nagbibigay lang po ako ng aking opinion. Sa totoo lang, hindi ko kayo hinikayat na mangutang dito. Kung mangutang man kayo, kailangan naka-ready na yung pambayad nyo. Tas at least meron kayong pondo. Ayun. At huwag nyong asahan lagi yung sweldo. Hinihikayat ko rin po kayo na huwag kumuha ng maraming credit card kasi sobrang temptation po dito. Napakalaking temptation po dito. Kung ayaw nyo pong mabaon, wag po kayong masyadong kaskas ng kankas. At punta po tayo din sa Canada para mapangad ng buhay natin, hindi po sirain ang buhay natin dito. Okay siya. Mas siya dito. Tapos pag nag-spread yung pa ako, ayan, okay naman siya. Pag nagtagal to, sira na. Kaya yun ang mga binibili ko, sale. Okay na to. Ito na yung kukunin ko. Bakit mag-jogging ka? Oo. Para para pogi ba? Pogi. Healthy living Healthy living ba na sinasabi? Kasi na-high blood ka na, no? Hindi na-high blood, hindi bibili ng sapatos, no? Hindi bibili ng sapatos. Huwag masyadong utang dito. Kasi pag kaskas ka ng kaskas, mas lalo kang ma-high blood, di ba? Tama? Kaya nga sinasabi ko, na-advise ko lang sa inyo mga to. Actually, inaayos ko kasi mali yung nalagay ko. So yung kinuha ko is Reebok. Parang sa ba?
pag ano ka, magpa-flight ka, magpapa-rebook ka, Ticket. yung ticket ba? May rebook ko nga yung ticket ko, ka-flight ko kasi cancel eh. Alam mo ba kung para saan tong ganitong ano? Yan, Anong purpose ng ganitong yung tulis. yung ganitong Oh, para saan yan? Ngipin niya. Hindi. Hmm. Kunyari, may baha. Oo. Kung dito lang yung baha, hindi mababasa dito kasi dito lang. Kaya may ganito. May purpose pala yan. hindi ko alam yun eh. Ngayon ko lang nalaman sa'yo. Hindi ka kasi nag-search eh. Yung kasi mga katropa, sa amin ni Billy, marami kayong may-educate kaya talaga sa amin. Marami yung learners na Oo. Kung may katanungan kayo, huwag kayong mag-alinlangang magtanong at sasagutin namin yan ng mali. Mabayad na po kami at mamaya uwi na rin kami. Actually, ito lang sadya kasi kailangan ko rin talaga ng pang walking, pang jogging. Ayan. Dito po talaga sa Canada, mga tropa, talagang kung hindi na high blood, walang jogging. Hindi naman, nagja-jogging naman talaga ako. Ano lang yan, kumbaga pang healthy living lang talaga. Ayan, exercise. Yeah, thank you very much. Okay, ready na sa pagtakbo at Bag $4. Ba hindi ka bumili ng bag for $2? bag for $2, sayang yung $2. Pang na lang yan, pang dagdag na lang yan ng pagkain natin. Hindi, yung bag. Magagamit mo naman yung pang Eto, uwi ng Pinas. bumili ako ng sapatos pre, pang takbo ko. Pang takbo, pang jogging. Hindi ibig sabihin bumili ako ng sapatos. Pang high blood. Hindi, pang takbo ko sa mga utang ko rito. Saan para, kayo? para takbuhan yung Di ba mga dito ka utang nag-park? Hindi, doon tayo sa kabila nag-park. Huwag niyong gagawin yung mga ganyang bagay. At sana, pag-isip-isipan nyo na pumunta kayo dito sa Canada para pagandahin ang buhay, hindi po sirain ang buhay. So, yung mga utang dito, dapat isettle kasi mahirap din pong mag-settle ng utang. Dito, nung nasa Pinas ako, grabe, hirap na hirap ako mag-settle ng utang ko. Left and right, lahat-lahat. Meron na nga rin akong parang may nag-ano na rin sa akin, nagpanta ng buhay ko nun eh. Kaya sa utang na yan eh. Maraming purlis dito. Purlis? Oo, kasi wala, lugin eh. Ay, alam ko na kung bakit nag-close. Kasi lahat ng nila, puro utang. Hindi nagbayad no? Hindi nagbayad. At andun yung pangalan mo sa saan? Sa listahan ng utang? Ay, huwag mo sabihin. Kaya nasirado eh. Sineshare ko to kasi gusto kong magbigay ng opinion. Dito wala ka na utang, mayaman ka na no? Kung may utang pa rin pero hindi ganun kalaki. Yung bang hindi ka nasagad-sagad. Kasi katulad nito, debit ang ginamit ko dito. May utang pa rin ako sa credit card. Debit o credit? Debit gamit ko dito. Bakit di mo ginamit yung credit mo? Para bayaran mo na after few days. Hindi, meron pa namang sagad. kasi siyempre natin yun. Bitak na bitak yung debit mo no? Yung card kasi punong-puno ano? Yung debit ko punong-puno na kaya kailangan bawasan ng konti. Tama. Oo, kaya ganun yung Baka nangyari. malaglag, tapos nakuha ng iba, tapos ginamit. Iyak ka. Naiyak na ako. Wala na Tas akong ako pa wala yung na yung naka- laman ng debit card. Ako pa yung nakagawa no? Yung ganyan. Ako pa nakakuha ng card mo. Oo, hindi. Joke lang yung mga tropa ko mama. Isuli ko sa'yo, tapos wala na, empty. Wala na yung debit card. Wala na yung laman. Baka maniwala kayo mga tropa. Ayun, wala. Hindi ba? Sobrang yabang nitong dalawang to. Ganun. Akala mo na mo kung gaano kalaki yung kinikita. Ganun. Hindi po mga tropa. Ina-advise ko lang po na nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Kung masubukan nyo, hindi at least ma-realize nyo na tama yung pinagsasabi ko. Ako kasi may experience na ako sa Pinas. Sa sobrang hirap ko ng pag-settle ng utang ko doon sa Pinas. Hanggang ngayon meron pa rin natitira. Kaya priority first sa akin. Siguro mas mabubuti kasi maayos mo na yung buhay mo dito kaysa ayusin mo. Tapos saka ka mag-invest ng mas sobrang-sobra sa Pinas. Ganun. Kasi nag-i-invest ka sa Pinas tapos hindi pala maayos ang buhay mo dito. Parang Bili tayo ng gold. wala din, di ba? Bili tayong gold. Gold? No, gold. Gold? Yun. Magandang investment ang gold. Bawasan mo yung debit mo. Sabi niya hindi siya kakain. I want the Napabili din, no? Tingnan mo. vegetables. I Kasi want ano yan? healthy living. Healthy living. This broccoli and this one. That one. Healthy living din. Ayan po, order namin. Iuwi namin yan. No, this one. What is this? Oh yeah. Can you put it all? Kung itatanong nyo kung ako ba, hindi pa ako na-tempt sa mga credit card dito, sa mga sagad na credit card.
aaminin ko po, hindi naman po ako, sabihin na natin, hindi po ako hipokrito na nagpapakalinis o pamalinis. Aaminin ko po, nung una, nasa limit po ako ng 1.5. Na-tempt po talaga ako. So, sumagad din. Hindi naman totally sagad. Siguro, let's say, mga 1.499. $1 na lang sagad na. Hindi, nasa ano po, let's say mga, yun nga, papuntang 1.4 na yung ano, yung credit nagamit ko sa credit card ko. So, isip-isip ko, mababa pa yung sweldo ko, maliit pa yung sweldo ko nun. So, sabi ko, ang hirap pala magbayad. Ang hirap i-control. Kasi iniisip mo, pag umutang ka, bayaran ko na lang sa sweldo to. Tapos pagdating ng sweldo, hindi mo alam, magbabayad ka ng bill, magbabayad ka ng internet sa cellphone, sa renta sa bahay, tapos magpapadala ka ba, tapos may insurance pa, tapos siyempre magpapadala ako dahil may utang ako sa Pilipinas, so may mga sinesettle pa akong utang sa Pilipinas. So, naisip ko, hindi na ako makasya. Sabi ko, wala na. So, habang nangyayari, inuunti-unti ko yun. Inuunti-unti kong binabayaran hanggang sa nabayaran ko din, nababaan ko na rin. So, yun, tumaas ang limit ng credit line ko at talagang minentain ko na. Pag sinasabi nila pag hindi mo na kaya magbayad, mag-file ka ng bankruptcy, ang nagpa-file lang po ng bankruptcy actually dito, ang alam ko is yung mga negosyante yung mga businessman mga nagbi-business dito. Pero kung empleyado, I don't think so magpa-file ka ng bankruptcy. Hindi po ako sure dun kung kasama pati sa empleyado, kung ikaw sagad ka na sa napakaraming utang mo sa credit card, sa mga may bayaran dito. Pwede po bang ang empleyado, mga katulad namin empleyado, mag-file ng bankruptcy dito sa Canada? I think sa pang-business lang yun So yun po, ang alam ko. Sinasabi ko lang, sinishare ko lang kasi alam ko na yung feeling. Well, nagkautang, merong nangakong utang sa Pilipinas, ginawa ko pa ulit dito, pero yun na, natuto na naman ako, nakita ko na lahat. Nakita ko na kung paano patakbuhin ang buhay dito. Hindi pa naman ako eksperto kasi marami pa akong pagdadaan ng sitwasyon na mangyayari sa akin dito. Pero sa totoo lang, kailangan lang kontrolin talaga, mag-isip tayo mabuti kung anong dapat natin gawin, bilhin natin yung dapat lang na kailangan bilhin. Yun nga, yung mga units ko, yung mga PlayStation ko, binili ko yun sa marketplace at puro cash po yun. So, wala namang credit card sa marketplace. I don't think ko, so meron doon. Inipon ko po yun, then kinash ko po yung binili sa kanila yan. Pinag-ipunan ko lang, ganun yung nangyari sa akin. Maganda pa ba ang Canada? Oo naman, maganda talaga ang Canada. Totoo lang. Nasa atin lang talaga kung paano mo i-implement yung buhay mo dito. Kung magiging maluho ka, masosyal ka masyado kang yung lifestyle mo, masyadong gusto mo, masyadong payabangan dito, gusto mo magyabang, talagang magagastusan ka. Talagang lalabas ka ng pagkakaskas ka talaga. At utang ka ng utang. Ayun yung itsura namin, ayan. Hiya. Kapogi naman. Hayayay. Yan, pinagbuksan mo ako kanina. Ngayon, ako naman magbubukas ng pintuan para sa'yo. Ayan. Thank you for coming. Thank you for coming. Asa yung sasakyan natin? You know? Ayun, yung bulok. So mga tropa, nauwi na po kami ng Winnipeg. Winnipeg. Uwi na po kami sa Nipawa at pag uwi namin maliwanag pa kasi mahirap bumiyahe pag madilim di ba? Tsaka naantok na tong aking alagang unggoy. Hoy, tama ka! Asan na yung mo? Bakit naging blue yung car mo? Hindi yan. Ayoko ng truck. Wala yung tricycle. Wala akong pambayad sa truck. Kaya yan? Hindi, ayoko. Baby, you give me ice and fire. Hi sir, come again later. Later? Thank you for coming.